Maria's POV. Binasa ko ang pangibabang labi habang pinag-iisipan ang sinabi sa akin ni Sir Leo kanina. Naglakad-lakad ako sa dalampasigan. Habang nahuhulog sa matinding pag-iisip, niyakap kong sarili dahil sa malamig na hanging humahampas sa balat ko. Malamig dito, baka sipunin ka. Napapitlag ako sa gulat nang magsalita si Leo mula sa likuran ko. Nilingon ko ito at tipid ng nginitian. Binigay nito sa akin ang white cardigan kong bitbit kanina. Tinanggap ko yon at sinuot. Sabay kami naglakad sa dalampasigan, tahimik kami pareho. Wala din naman ako maisip na pwede namin pag-usapan. Naiilang pa rin ako sa kanya. Natetense ako kapag malapit siya sa akin. Maria, didn't you have a relationship when you were in Switzerland? He asked seriously. Pati pala yung pagpunta ko sa Switzerland, pinaimbestigahan niya din? Bakit mo naman natanong yan? Madami akong rason kung bakit wala pa ako naging nobyo. Buong buhay ko, sagot ko sa kanya. Pero naanakan mo naman ako. Dagdag ko pa. Tipid lang itong umiti sa akin ng balingan ko. Huminga ako ng malalim saka tumingin sa malayo. What is your reason for not having a boyfriend? Not even one? He asked. Nilingon ko naman ito at nagkibit balikat. Napabog ako ng hangin bago siya sinagot. Pressured lang siguro ako. Mula pagkabata, wala akong ibang hiling kung hindi ang makitang proud sa akin ng mga magulang ko. Masaya ako kapag nakikita ko silang proud sa akin. Buong buhay ko, yun ang pinagsisikapan ko. Litanya ko habang nakangiti. Tahimik naman siyang nakikinig sa akin habang sinasabayan ako sa paglalakad. Bakit? Mahal kong parents ko kaya ganun. Kasiyahan dapat nilang inuuna at hindi ang kasiyahan ko. Katulad ng sumunod ako sa yapak ni Mama to become a beauty queen. Pero sa kasamang palad, natalo ako. Hindi ko din naman deserve manalo kaya okay lang. Wala din akong gana kasi hindi ko siya gustong gawin. At nung nakita ko naman na hindi naging masaya sa akin ng parents ko, kahit sabihin nila na okay lang yan anak, hindi pa rin ako kontento. Kaya pinagsikapan ko mag-graduate ng cum laude, kahit hirap na ako. Para lang maging proud sila sa akin. Ang daldal ko ata ngayon. Ang dami ko nang sinabi sa kanya. Bukod kay Janice at Jake, ngayon lang ako nagsabi nito sa ibang tao. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko, kaya lahat ng gusto nila sinusunod ko at kailanman hindi ako sumuway sa kanila. Hindi biro ang maging isang Revilla. Nagkataon pa na akong kaisa-isang babae sa angkan namin, kaya lahat ng pressured nakapatong sa balikat ko. Maganda ka Maria, and I think you deserve to win. Hindi mo ba ulit sinubukang sumali? Tanong niya. Oo, sinubukan ko. Bago ang araw ng graduation ko, naghahanda na ako para sumali ulit sa Binibining Pilipinas. Pero salamat sa iyo dahil nabuntis ako kay Leia Marie. Baling ko kay Sir Leo. Napatigil ito kaya tumigil din ako sa paglalakad. Kita ko sa mga mata niya na gusto niyang humingi sa akin ng tawad. Kaya inunahan ko na siya. Si Leia Marie yung nangyari sa buhay ko na pinaglaban ko sa parents ko. Doon gumuho ang mundong ginagalawan ko. Akala ko hindi ko kayang tumayong mag-isa dahil buong buhay ko nakadepende ako sa kanila. Takot na takot ako magkamali. Pero si Leia Marie yung pagkakamali na naging tama sa akin. Hindi ako nagsisisi Leo na may nangyari sa atin at nabuo natin si Leia Marie. She's my life and my everything. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko nang uminit ang sulok ng mga mata ko. Napatingin ako sa mga kamay kong kinuha at hinawakan niya. Are you sure hindi ka nagsisisi? Nagangat ako ng tingin sa kanya. Seryoso siyang nakatingin sa mga mata ko. Ngumiti ako't sunod-sunod na umiling. Wala akong pinagsisisihan Leo kahit nagkaroon ng pader sa pagitan namin ng papa ko dahil sa nangyaring nabuntis nga ako. Pahayag ko. Nung umaga na yon na iniwan kita, gulong-gulo talagang isip ko. Iniisip kong parents ko tang sarili ko. Hindi kita binigyan ng chance magpaliwanag. Dagdag ko pa. No, it's okay. I'm sorry. Wala ako sa tabi mo nung mga oras na nahihirapan ka. Bulong niya habang nakatingin sa mga mata ko. Kasalanan ko din yun. Mas pinili kong takasan ka kaysa harapin ka. Yun kasi ang una na may kasama akong lalaki kaya hindi mo maaalis sa akin ng matakot. Sad ko. Bumuga naman ito ng hangin. Pasimple ako napangiti. Ngayon lang ata kami nag-usap ng matino at komportable. Kinuha kong phone ko sa bulsa.
Hinanap ko yung mga picture at videos ni Leia Marie nung bago ko siyang pinanganak. Look, video to nung cesarean delivery ko. Baling ko sa kanya sabay pakita ng videos. Kinuha niya sa akin ang phone ko at pinanood ang surgical procedure na ginawa sa akin. Oh, bulalas niya nang umpisahang hiwain ng doktor ang abdomen ko. Tiningnan ko lang ang reaksyon nito habang pinapanood ang ginagawang operasyon sa akin sa video. Kita kong pag-alala niya sa gwapo niyang mukha. Nandun ang guilt at sari-saring emosyon. Napangiti ako nang marinig ang pag-iyak ni Leia Marie sa volume. Nakita kong pagkagulat sa mukha niya kasabay ang pagsinghap. Gising ako nung oras ng mga anak ko. Hindi ko lang maramdaman ang sakit dahil sa anesthesia. Kaya rinig na rinig kong pag-iyak ni Leia Marie. Nagpapasalamat talaga ako kay Dr. Diana dahil sa pagkuha ng video. My angel. Mahinang usal nito na hindi nakatakas sa pandinig ko. How's the feeling? Na marinig mo ang pag-iyak niya sa unang beses. Tanong ko sa kanya nang matapos ang pag-play ng video. Hindi ito makapagsalita at tila pinoproseso pa nito ang emosyong nararamdaman niya. Nataranta ako nang makitang pagtulo ng luha nito. Hey, ano nangyayari sa'yo? Untag ko sa kanya. Hinawakan ko ang balikat niya at niyugyug ko siya. Tulala kasi ito habang tumutulo ang luha. I'm sorry, gusto ko lang makita mo kung paano ko ipinanganak ang anak natin. Para maramdaman mo din yung sayang nararamdaman ko nung marinig kong pag-iyak niya for the first time. Galit ka ba o ano? Baka isipin niyang pinapakonsensya ko siya kaya pinanood ko sa kanya yung video. Mukhang natauhan na to. Tinayo nitong basang pisngi at ngumiti sa akin. No Maria, I was just happy. I couldn't stop my emotions when I heard Leia Marie crying. That's not all. I almost lost my breath when I saw your operation. You know that? It's like I just want to be your own crib during the operation. I was also thinking that I would have been there somehow. I could have accompanied you. You wouldn't be alone. Mahabang litanya niya. Pasimple ako napangiti, tila kinurot ang puso ko sa mga sinabi niya. Nag-aalala siya para sa akin. Please, don't blame yourself, Leo. Pinakita ko sa yung video para hindi ka clueless kung paano ko siya pinanganak, kung anong itsura niya nung bagong silang siya. Gusto ko ding mabalikan mo yung mga taon na hindi mo nakasama si Leia Marie, kung paano siya lumaki. Nakikita ko namang mabuti kang daddy sa kanya. I want to share with you how happy I am to have a daughter like Leia Marie. Habang sinasabi ko yung nakatitig lang ako sa mga mata niya. Thank you, Maria. Please tell me more about Leia Marie, lalo nang pinanganak mo siya. Pakiusap niya. Bumuga muna ako ng hangin bago nagsalita. Sobrang cute niya. Tulog lang siya ng tulog. Hindi siya iyakin. Ang cute ng mga kamay at daliri niya. Pati ang paa niya ang cute. Natutuwang sabi ko. Muli ako nag-scroll sa phone ko at pinakita ang paa ni Leia Marie at kamay na kinukunan ko ng picture. Nakita kong pangiti nitong makita ang pinapakita ko sa phone ko. Alam mo, natatakot pa nga ako kapag kinakarga ko siya kasi ang liit niya. Nakangiting sabi ko habang inaalala yung unang araw na sinilang ko si Leia Marie. Really? Kamukha ko na ba talaga siya noon? Excited na tanong nito. Tumango naman ako at lumawak ang ngiti. I thought nakamukha ko siya pero sabi ni Mama, hindi daw. Nakangiting sabi ko. How's the feeling for being a mom? Sunod na tanong niya. Siyempre, masaya. Sobrang excited akong gumising sa umaga to kiss her at kargahin siya. Sobrang nanimiss ko din siya sa gabi kaya halos hindi na ako matulog kakatitig sa kanya. Siguro ganun talaga kapag first time maging nanay. Alam mo, hindi ko talaga ini-imagine na makikita kong sarili ko isang araw na karga-kargang baby ko. It was a great feeling, Leo. Napatigil ako ng haplusin itong pisngi ko. Bumaba ang kamay niya sa hubad na braso ko't bahagyang pinisilyon. Napakislot ako sa ginawa nito. Umupo tayo. Iaya niya. Namalayan ko na lang na hawak na nitong kamay ko. Hinila niya ako paupo sa buhangin. Galit na galit sa akin ang mama mo. I want to talk to her again. And your father. Sabi niya nang makaupo kami sa buhangin. Napatingin ako dito. Are you really sure? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano magagawa sa kanya ni Papa kapag nakita siya. Ako ang dahilan kung bakit nangyari ito sa iyo, Maria. Kaya hayaan mong ayusin ko to para sa iyo. Seryosong sabi niya. Saglit ako natahimik habang nakatitig sa gwapong mukha niya. Aayusin niya para sa akin? Thank you, Sir Leo. Buntong hiningang sabi ko.
Sana nga maayos na namin tong problema ko. Eto talaga nagpapahirap sa akin. Mahirap maging masaya kapag may mabigat kang problemang dinadala. Yung tipong tatalon at papalakpak ka sa tuwa pero bigla mo na lang maiisip yung taong galit sa'yo o may masamang loob sa'yo. Kaya instead na matuwa ka, mas malulungkot ka pa. Ganun na ganun ako. Kaya ayaw ko talaga na may taong masama ang loob at galit sa akin. By the way, go back to the company first as my secretary. Even if you complete 1 week so that my employees don't get suspicious when you suddenly disappear. He waited. Totoo ba yan? 1 week lang ha? Paninigurado ko. Tumango naman to. Anong plano mo after mo mag-resign sa akin? Tanong niya. Sa coffee shop ako ng kaibigan ko magtatrabaho. Pwede kong isama doon si Leia Marie kapag walang magbabantay sa kanya. Ayaw ko na ulit magkasakit ang anak ko. Pahayag ko. Halika na, mukhang ulan pa yata. Yaya niya. Inalalayan niya akong tumayot sabay kaming naglakad papasok sa loob ng bahay. Napasukan ko si Leia Marie sa kwarto na tulog na. Mukhang nag-enjoy ito na mag-gitara. Nagulat ako nang biglang kumulog at kumidlat kasabay ng malakas na hangin at ulan. Mommy, I'm scared! Nagising si Leia Marie. Tarantatong yumakap sa akin. It's okay, sweetie. Niyakap ko ito ng mahigpit at hinalik-halikan ng buhok nito. Mas lalo naman siyang nagsumiksik sa akin nang biglang magdilim ang paligid. Kinapa akong phone para gamitin pang flashlight sa dilim. I'm scared, Mommy! Humihikbing saad ni Leia Marie. Pilit ko naman itong pinakalma. Hinihintay kong pumasok si Leo dahil halos sabay lang kaming pumasok dito sa bahay pero hanggang ngayon hindi pa rin siya pumapasok dito sa kwarto. Ang lakas ng ulan sa labas, baka kung sanay nagpunta. Sige na anak, tulog na ulit. Pakiusap ko kay Leia Marie habang tinatapik-tapik ng mahina ang likod niya. Hanggang sa nakatulog ulit si Leia Marie, hindi pa rin pumapasok dito sa kwarto si Leo. Baka sa ibaba siya matutulog. Mas lalong lumakas ang pagampas ng hangin at ulan. Matinding kaba ang lumulukob sa dibdib ko. Gusto ko sanang bumaba para i-check kung nandun si Leo, pero hindi ko maiwan si Leia Maring naghihimbing sa pagtulog. Hindi ako mapakali. Nagpabaling-baling lang ako sa higaan. Halos mapalakpak ako sa tuwa nang lumiwanag na ulit ang buong paligid. Pinatay ko ng flashlight ng phone ko. Napatingin ako sa pinto nang bumukas ito. Napatayo ako sa kinahihigaan ko nang basang-basang pumasok si Leo. Anong nangyari sa'yo? Takang tanong ko. Kaagad kong kinuha ang towel at nilapitan ito para punasan. Saan ka ba galing? Nag-aalalang tanong ko. Tinulungan ko si Manong na ayusin yung generator. Sagot niya. Yakap nito sarili na basang-basa, bahagya pa siyang nanginginig. Tulog na bang baby natin? Nangangatal ang mga labing tanong nito. Napatigil ako sa pagpunas sa kanya nang banggitin niya ang baby natin. Tila hinaplos ang puso ko sa narinig. Oo, nagising siya kanina. Mabuti na lang at nakatulog ulit. Maligot magbihis ka na muna. Baka magkasakit ka pa. Sinunod naman ako nito. Kaagad itong pumasok sa banyo. Naghanap naman ako ng damit niya. Hinanap ko sa bag ko ang gamot. Mabuti na lang at palagi ako may dala nito. Bumababa muna ako sa kusina para kumuha ng tubig. Heto, uminom ka na muna ng gamot. Bungad ko sa kanya pagpasok ko. Nakatapis lang ito ng tuwalya sa bewang. Kinuha nito mga damit na hinanda ko at isa-isang sinuot. Tiningnan kong phone ko na mag-ring ito. Kaagad ko naman tong sinagot. Hello, Janice. Bati ko sa kanya mula sa kabilang linya. Hoy Maria, anong ganap ha? Napairap ako sa tanong nito. Mabuti na lang at hindi naka-loudspeaker. Wala naman, maikling sagot ko. Siguraduhin mo Maria, malalagot ka talaga sa akin. Pagbabanta niya. Okay, bye. Kaagad kong sinilid sa bulsa ko ang phone ko at binalingan sila yung umiinom ng gamot. Napailing-iling na lang ako kay Janice. Wala talaga siyang tiwala sa akin. Are you okay? Are you feeling better? Baling kong tanong kay Leo. Yeah, may tugon nito sa akin bago humiga sa kama. Napanganga ako nang makita ang magiging posisyon namin sa pagtulog. Nasa gitna namin ni Leia Marie si Leo. Bakit ka pa nakatayo dyan? Come. Aniya, tinapik pa nitong kung saan ako pupwesto. No, umusog ka dito. Iusog ko si Leia Marie sa gitna. Doon ako hihiga sa pwesto ni Leia Marie. Siyang igigitna natin. Pahayag ko. Maria, baka magising pa si Leia Marie. Saka masakit na din ang ulo ko. Ay, hindi ka pala pwedeng sa tabi ni Leia Marie. Umusog ka nga dito. Baka mahawaan mo siya. Ako na lang sa gitna, sabi ko. Ginawa naman ito ang sinabi ko.
Umusog ito sa gilid kung saan sana sa pwesto ko. Pumunta ako sa gitna at doon nahiga. Sinipat kong noo at leeg nito. Inaapoy siya sa lagnat. Napapitlag ako ng hawakan nitong kamay ko. Mahigpit siyang nakahawak doon kaya hindi ko na binawi ang kamay ko. Hindi ako nakaidlip. Sobrang taas ng lagnat ni Leo. Parang pinapaso din ang balat ko dahil katabi ko to. Ramdam kong panginig ng katawan niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May naiisip akong paraan pero hindi ko alam kung okay ba yun. Muli kong sinipat ang noo at leeg niya. Halos napaso ako sa sobrang init niya. Nagdadalawang isip akong tumayo't pinatay ang ilaw. Paulit-ulit akong huminga ng malalim bago hinubad ang suot kong damit. Panty at bra na lang ang natirang saplot sa katawan ko. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para humiga ulit sa tabi niya. Ilang beses ako napalunok bago ko siya niyakap. Mariin ako napapikit. Ano ba to? Mahigpit ko siyang niyakap. Sobrang nanginginig ang buong katawan nito. Ilang minuto kong hinintay ang pagkalma ng panginginig ng katawan niya. Unti-unti na ding bumababa ang lagnat nito. Umepekto na siguro ang gamot na ininom niya. Nakahinga na ako ng maluwag at mariing pumikit hanggang sa mawala na ako sa kamalayan. Mataas ng sikat ng araw nang magising ako kinabukasan. Napasigaw ako sa sobrang gulat nang may mainit na dumampi sa balikat ko. Hindi na ako nakagalaw at nanigas nang yapusin ako ng yakap ni Leo mula sa likuran ko. Mas lalo itong nagsumiksik sa akin nang subukan kong kumala sa pagkakayakap niya sa bewang ko. Nanayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan nung amoy-amoy ni Leo ang buhok ko. Lumalim ang paghinga ko at mariing napapikit nang dumampi ang labi niya sa bato ko. Thank you, Maria. Bulong niya sa kamon hindi nampian ang halikang balikat ko at inamoy ito. Mahigpit naman akong napakapit sa kumot na nakabalot sa katawan ko. Ano bang ginagawa niya? Pwede bang pakawalan mo ko? Magpe-prepare lang ako ng almusal natin. Pakiusap ko sa kanya. Dali-dali akong tumayo sa kama nung pakawalan niya ako. Daladalang kumot na nakabalot sa katawan ko. Dinampot ko mga damit kong nasa sahig at pumasok sa banyo. Paglabas ko wala na si Leo sa kama. Dali-dali akong lumabas at bumaba sa hagdan. Tumambad naman sa akin si Leia Marie na nagpapiano. Good morning, sweetie. Bati ko sa kanya. Mukhang hindi ako nito napansin. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Nilingon lang ako nito at hinalikan sa pisngi tapos pinagpatuloy na ulit ang ginagawang pagtugtog ng piano. Napabugan na lang ako ng hangin. Nang bitawan siya at naglakad patungo sa kusina. Nagprito ako ng itlog, tosino at tuyo. Saka sinangag ang kaning lamig. Hi Maria. Nagluto ako ng sinigang na pata para sa almusal niyo. Nagluluto ka pala? Nakangiti ko namang hinarap ang matanda. Nilapag nitong daladalang bowl sa mesa. Naku, salamat po, nakangiting sabi ko. Ikaw palang napangasawa ni Young Master. Pasensya na, si Venus kasi ang kasama niya nung huling punta niya dito, saad niya. Pilit akong ngumiti sa matanda. Mabait si Venus at magalang katulad mo, pero hindi siya kasing ganda mo Maria, dagdag pa nito. Akala ko si Venus at Young Master na magkakatuluyan. Biruin mo, 12 taon silang mag-on. Venus palang pangalan ng babaeng tumangging pakasalan sa Sir Leo. Baka may malalim siyang rason kung bakit niya ginawa yun. Aalis na ba kayo pagkakain niyo? Untag ng matanda sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Isang araw lang kasi kami dito. May business trip daw si Leo sa ibang bansa at 3 araw ding mawawala. Iniwan ako ni Manang na malalim ang iniisip. Bigla ko ding naalala ang sinabi ni Leo sa akin kahapon na gusto niya ako magpakasal sa kanya. Paano nga ba kung bumalik si Venus? Napatingin ako kay Leia Marie na nagtutugtog ng piano. Gusto kong tanggapin ang kasal ni naalok sa akin ni Leo para sa anak namin pero ayaw ko maging makasarili. Alam kong hindi niya ako mahal. Ayaw ko matali siya sa magiging kasal namin. Napahilamos ako sa aking mukha sa sobrang frustration. Ano bang dapat kong gawin? Maria, malalim atang iniisip mo. Untag sa akin ni Leo. Umiwas ako ng tangka ako nitong hawakan. Kumain na tayo. Pilit kong pinasigla ang boses ko. Halos hindi ko maubos-ubos ang pagkaing nasa plato ko. Wala akong malasahan sa mga niluto ko. Kailangan ko bang maging selfish para masigurong habang buhay makakasama ni Leia Marie ang daddy niya? Makakamit lang yun ng anak ko kapag nagpakasal ako kay Leo. Paano kung isang araw dumating si Venus? I'm sure siya ang pipiliin ni Leo between Leia Marie dahil siyang mas nauna nitong minahal at mas matagal na nakasama.
Wala akong imik na naghugas ng mga platong pinagkainan. Maria, may problema ka ba? Tanong sa akin ni Leo. Nilingon ko to't umiling. Pagkuway, pilit nang umiti sa kanya. Alam kong meron. Tell me what it is. Pangungulit niya. Sasabihin ko din sa'yo pagbalik mo galing sa business trip. Nakangiting sabi ko. Bago'y pinagpatuloy ang ginagawa, pinaliguan ko na si Leia Marie. Nang matapos ako sa paghuhugas, sinamahan ko siya sa dalampasigan. Gusto niya daw maglaro sa buhangin. Upo ako sa duyan na nakatali sa magkabilaang puno habang nakay Leia Marie ang mga mata ko. Tuwang-tuwa siya habang gumagawa ng bulkang mayon gamit ang pinong buhangin. Mami, look! Sigaw sa akin ni Leia Marie nang matapos niya ang ginagawa. Ngumiti naman ako at pinalakpakan siya. Very good, sweetie. Wow, ang galing naman na anak ko. Anas ni Leia na kararating lang. Yeah, thank you, Daddy. Kinuha ni Leia ang phone niya at kinuha na ng picture ang ginawa ni Leia Marie. Nag-post pa si Leia Marie at nag-v-sign nang kunan siya ng picture ng daddy niya. Mami, come! Tawag sa akin ni Leia Marie. Tumayo naman ako at lumapit sa kanila. Magpakuha tayo ng picture, sabi sa akin ni Leo. Ngumiti naman ako. Sige, maikling tugon ko. Ay, ako nang kukuha para maganda, pagpresenta ni Manong. Binigay naman sa kanya na Sir Leo ang phone niya. Kinaraga niya si Leia Marie at niyakap ang bewang ko. Gusto ko sana magreklamo sa kanya, kaya lang pinindot na ni Manong ang camera. Isa pa, 1, 2, 3, click. Thank you, Manong. Leo, salamat po, saad ko. Let's go, Leia Marie. We need to go. Baling ko sa bata. Mami, I want to stay here, giit niya sa akin. Okay, kami na lang ng mami mong uuwi, pagbibiro sa kanya ni Sir Leo. Daddy, I want to go home with piano and guitar, sabi ni Leia Marie. Tumawa naman ang daddy niya. Mapapagalitan tayo ni Tito Kevin mo kapag inuwi natin yung piano at gitar niya. Don't worry, sweetie. Pag uwi ko, bibilan kita ng piano at gitar. Pangako ni Leia sa bata. Yay! Thank you, Daddy! Napailing na lang ako kay Leia Marie. Nauna na akong pumasok sa loob ng kubo. Nakasunod naman sila sa aking mag-ama. Pumanik kami sa itaas at inayos sa mga gamit namin. Pinadouble check ang mga yon. Baka may maiwan na naman kami. Niyaya ko na silang bumaba nang matapos ako mag-ayos ng mga gamit. Kinarga nila yung bata at naunang lumabas ng kwarto. Sumunod naman ako sa kanila. Nakasalubong namin si Manong sa hagdan. Paakit sa kwarto namin para kunin ang mga gamit. Pumesto ako sa backseat katabi si Leia Marie. Gusto ko munang dumistansya kay Leo hanggat hindi ko pa alam kung anong magiging desisyon ko. Paano naman kung hindi na bumalik si Venus at may iba na din itong pamilya? 3 taon na din naman ang nakalipas after she left. Nakahinga ako ng maluwag sa huling naisip na walang bigat sa dibdib ko. Buong biyaheng nasa labas ng bintana ang pares ng mga mata ko. Binabalingan ko lamang si Leia Marie kapag may sinasabi to. Pinark nila yung sasakyan sa parking lot ng Eastwood Condominium. Nagsuot ito ng black cap at sunglasses nang bumaba sa sasakyan. Inalalayan ko naman si Leia Marie bumaba at hinintay ang daddy niya na ibaba ang mga gamit namin. Ako na dyan, you need to go. Baka mahuli ka pa sa flight mo, sabi ko sa kanya. Kinuha ko mula sa kanya ang dala naming gamit ni Leia Marie. Sweetie, I'll be back, okay? Paalam niya kay Leia Marie. Tumango naman ang bata at niyakap siya. Binalingan naman ako ni Leo. Hindi ko inaasahan na kakabigin at yayakapin ako nito. Hinalikan niya ako sa sentido bago tuluyan nagpaalam at umalis. Nilingon ko si Leia Marie na bahid na mukha ang lungkot. Let's go, sweetie. Gamit ang bakanting kamay ko, hinawakan ko maliit na kamay nito at giniya sa loob. Sinalubong naman kami ni na Janice at Jake nang pasakay na kami sa elevator. Hoy, ano nangyari? Agarang tanong sa akin ni Janice. Buntong hininga lang ang sinagot ko sa kanya. Hindi naman ako tinatantanan ng dalawa kakatanong. Hanggang sa pagpasok namin sa unit ko, pinalaro ko muna si Leia Marie at hinila ko silang dalawa sa kwarto para hindi kami marinig ng bata. Hindi ko masosolve ang problema ko na ako lang mag-isa. Magtatanong ako sa sarili ko tapos ako din naman ang sasagot sa sarili ko. Huminga ako ng malalim bago hinarap ang dalawa. Inalok ako ni Leo ng kasal. Agarang sabi ko sa dalawa. Sabay naman silang napamaang at bahagya pang natulala. Napadaing ako ng hampasin ni Janice ang braso ko. Sabi ko na nga ba, may nangyari na naman sa inyo eh. Hasik nito sa akin.
Ano ba? Wala nga nangyari sa amin. Basta lang inalok niya ako ng kasal at sinabi niya na mas mahihirapan si Lea Marie sa ganitong setup namin. Paliwanag ko habang hinahaplos ang braso na saktan. Napakasadista talaga ng babaeng to. What's your plan, friend? Tanong sa akin ni Jake. Umiling naman ako. Napabuga ako ng hangin dahil wala akong makuhang sagot ni ibabato sa kaibigan. I don't know, Jake. Basta ang iniisip ko anak ko't wala ng iba. Naguguluhang sabi ko. Marahas kong pinakawala ng hininga nang tumabito sa akin at dinantay ang kamay sa balikat ko. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na broken family? Kay Janice naman ako napatingin sa tanong nito. Siyempre ayaw ko. Gusto ko magkaroon siya ng kompletong pamilya. Sagot ko. Sabi mo nga kanina, siyang nagalok sa'yo ng kasal? Tanggapin mo Maria. Siya ang tunay na daddy ni Lea Marie. Wala ka rin dapat ipagdalawang isip dahil nakuha ka niyang berhen. Responsibilidad niyang pakasalan ka, litanya ni Janice. Magiging patas ba ako? Ayaw ko naman maging selfish. Ayaw ko naman itali siya dahil lang sa responsibilidad niya. Saka may mahal siyang iba, sad ko. May mahal pala siyang iba, bakit ginulo niyang buhay mo kung ganun? Inis na sad ni Janice. Kung iniisip niyang kapakanan ng anak niyo kaya magpapakasal kayo, then go Maria. Isipin mo anak mo, huwag ang ibang tao. Kung siya na palang nagdesisyon, bakit nagdadalawang isip ka pa? Matabang ang ngiting pinakawalan ko. Saka hindi ka naman mahirap mahalin Maria. Malay mo pagising mo, mahal ka na pala ng daddy ni Lea Marie. Anang ni Jake. Ano yun, nanaginip lang? Baliw ka talagang bakla ka? Singal ni Janice kay Jake. Hay nako, tara na sa 10th floor, mag-swimming tayo. Yaya ni Janice. Okay, magbabarbecue ako. Presenta naman ni Jake. Nag-thumbs up naman kami ni Janice sa kanya. Natawa na lang ako at napailing. Ano nga kaya ang gagawing desisyon ni Maria sa alok ni Leo? Unahin kaya niyang sariling pamilya o isipin ng ibang tao gaya ni Venus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.